Mga kapatid, simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Apostol Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, para tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihan natin talikdan ang ating managagawang mga kasalanan. Magbalik loob tayo sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating managagawang mga kasalanan. At patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagwawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hentil. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo na sa kanyang dugo ay maipagpatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa gayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya ay matuwid. Ano ngayon ang ating ipinagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi nating pagtupad sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang taong pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba ay Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hentil? Oo, sapagkat siya ay Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon.
Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng poong Diyos may pag-ibig at pagtubos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginagawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat nang itatag ang sanlibutan. Mula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan, ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilos siya sa kanyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias
na pinatay. Sa paanyaya ng ating mga pagbasa na ating napakinggan ngayong araw na itong Huwebes sa ika-28 linggo sa karaniwang panahon, matutunghayin natin na ating Panginoon, patuloy siya nagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos at ang kanyang panawagan ay magbalik loob. Kaya nga matutunghayin natin ang kanyang ipinapahayag dito sa kanyang mga tagapakinig, lalo na ito mga eskriba, ito mga pariseyo na ito, na kung sabi niya, kawawa kayo, pinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. So, babalik tayo sa kasaysayan, part doon sa Old Testament, na kung saan ay talagang ang Diyos nagsusugo ng mga propeta para gisingin ang sambayanan ng Israel para magbagong buhay, magbalik sa Diyos. Talikdan na yung paggawa ng kasalanan. Pero matutunghayin natin, yung mga propeta na sinugo ng Diyos ay kanilang pinapatay. Hindi pinakikinggan. Kaya dito matutunghayin natin ay sayang, na kung saan ay patuloy nagpapahayag ang Diyos, patuloy ang kanyang pagmamahal, na kung saan sila'y magising sa paanyaya ng Diyos, na sila ay magbalik loob, magbagong buhay. Kaya nga, ang ating Panginoon, yun din ang kanyang paanyaya sa mga leaders, na kung saan ay binabanggit nga dito na sabi nga na magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambana, sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Kaya matutunghayin natin na talagang hindi naman nagkulang ang Diyos para palalahanan. Kaya matutunghayin natin, ganun din ang mangyayari na kung saan si San Juan Bautista, talagang ganun din ang panawagan, panyaya. Ganun din ang panyaya ng ating Panginoon, pero yun din ang magiging kapalaran. Na kung saan sila din ay hahamakin, papatayin. At ganun din ang mga tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga sabi nga dito na kung saan ay magsusugo, magsusugo siya ng mga propeta. Sabi nga dito, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol, ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. So, talagang ito yung magiging pangyayari, magiging kapalaran, yung mga sinusugo ng Diyos, na kung saan ay nagwawakas ang kanilang buhay. Tinatakan nila ng kanilang dugo yung pagpapahayag ng kanilang pagmamahal at katapatan sa Panginoon, na kung saan mag-aalay sila ng buhay dahil talagang nais silang talagang magpahayag ng katotohanan. Kaya sa tagpong ito, matutunghayin natin na yun, nais ng ating Panginoon na maputol yung cycle yun nga, na kung paano yung mga una, kanilang mga ninuno. Tapos ngayon, sila, parang dating ay pinagpapatuloy nila kung anong pinaggagawa ng kanilang mga magulang, kanilang mga ninuno. Tapos ngayon, yun din ang magiging sitwasyon ng ating Panginoon, na kung saan ay magwawakas ang kanyang buhay. Kaya nga sa huling talata ng ating ebanghelyo, sabi nga dito na at umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsan na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay. Kaya talagang naghahanap na sila ng mga pagkakataon, mga bagay-bagay na laban sa ating Panginoon. Kaya nandun ang kanilang self-righteousness, kanilang pagmamataas,
Kaya hindi maganda. Oo. Kasi yung tutusin, nais ng Diyos ay tayo ay maligtas. No? Kaya nagpapahayag. Kaya nga sabi nga dito sa unang pagbasa natin na pakinggan ay tayo ay pinawalang sala ng Diyos. No? Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesus, hindi na sa pagsunod sa kautusan. Oo. Dahil talagang wala naman masyado nakasunod. Oo. Pero pinapakita dito yung kagandahang loob ng Diyos na sa kabila ng mga nauna, yung pagtalikod, yung mga pagkukunwari na kung saan ay na dahil sa kautusan, na kung saan pilit nilang sinusunod pero mapagpaimbabaw. Oo, hindi naman talaga nila naisa sa buhay. Oo. Kaya, kumbaga dinadaya na lang nila yung kanilang sarili. Pwede nilang madaya ang kapwa, ang tao, na sila ay talagang masunurin sa kautusan, pero ang Diyos hindi. Oo. Kaya nga, ipinapakita yung kagandahang loob ng Diyos na kung saan ay, sabi nga, sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat, yamang iisa ang Diyos. Kaya talagang yun ang nais ng Diyos. No? At sabi pa nga sa Salmong Tugunan, sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. No? Na bagamat aminado tayo, na tayo'y talagang tinubos na ng Diyos, pero nandun pa rin yung ating mga kahinaan, mga kapintasan, na minsan ay yung ating mga pangako sa Diyos ay napapako. Pero yung pag-ibig ng Diyos ay nariyan palagi para tayo ay patawarin, para tayo ay tubusin. No? Kaya talagang pinapakita yung katapatan ng Diyos. No? Pinapakita yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal sa pamagitan ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga, yung kanyang pag-aalay ng buhay ay ito'y pagpapahayag ng katapatan at pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya sa tagpong ito ay yun ang paanyaya, panawagan no, sa atin na kung saan ay buong kababaan tayong dumudulog sa Diyos na sa kabila ng ating mga kapintasan, mga kahinaan, no, ang Diyos nakakaunawa no, sa ating mga pagsusumikap na makatugon no, sa kanyang paanyaya at panawagan. So wag nating tutularan yung mga binabanggit dito sa Ebanghelyo na kung saan ayaw magpasakop. Oo. Oo. Ang matindi pa ay hinahadlangan pa nila yung gustong pumasok. So nandun pa rin yung kanilang self-righteous, no? Pagmamataas, pagmamagaling. Oo. At talagang di nila makita yung kanilang mga kahinaan. Oo. Na kung saan kailangan nila ang Diyos no, sa kanilang buhay. Dahil nais nga ng Diyos tayo'y maligtas. No? Nais ng Diyos na na maramdaman natin yung kanyang mapagligtas na pag-ibig na kung saan ay tayo ay makasama, makapiling niya. No? Dahil yun naman talaga ang nais ng Diyos. Kaya tayo, so di tayo nagmamagaling, di tayo nagmamalinis. So every time tayo nagsisimba, so nandun yung nawa yung ating kababaan na talagang kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Siya lamang ang makapagpapagaling anumang ating mga nagagawang mga kasalanan kasi ang Diyos ang nagpapatawad at kapag tayo pinapatawad ng Diyos, pinapagaling tayo no, sa ating mga yung ating kasalanan. Tapos kapag tayo'y pinapatawad, nagiging maganda ulit yung ating pakikitungo. No? Na ibabalik ulit yung ating ugnayan natin sa Diyos at sa ating kapwa.
At tayo ay talagang, kumbaga, nagpapasakop tayo, no, sa kanyang sa kanyang kagandahang loob. So, kung paano tayo pinatatawad, nagiging mahabagin na rin tayo, no, sa ating kapwa. At dito ay naging daluyan na rin tayo ng pagpapala para din sa iba kapag tayo ay talagang nagpapasakop, no, sa Diyos. Pero kapag hindi, talagang yun, palagi tayo naghahangad ng mga pagkakataon o di kaya ay nagsusumil tayo na magtuligsa. No? Kaya dito hindi matanggap ng mga Pariseo, mga Eskriba, yung mga pinahayag ng ating Panginoon Jesus. At nais nilang talagang gumanti. Nais nila talagang maghanap ng maraming mga impormasyon para sirain ang Panginoon. No? Hindi nila, no, tinanggap na nais lang ng ating Panginoon Jesus na sila ay tulungan, no? Dahil nabulag nga sila, no, sa kanilang sarili, no? Oo. Dahil sila ay naging self-righteous, no? At yun ang masaklap doon. Tumayo po ang lahat. Hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating gawain. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagpabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos na dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumaon na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Kalakip ng ating mga personal na mga kahilingan at pinatutungkulan ng misang ito. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inahalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong
kalwalhatian. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga panalangin, ating mga alay, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalulatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay marapat na kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsasiawit at papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ni Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay naming Papa at ni Roberto at ni Unchonko na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din at lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pag-upuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin man nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang ay pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo nga pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama sa Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan Kapayapaan po ating sa inyong mga lahat. kanan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan.
Ibinibigay niya ang kanyang sarili bilang pagkain, tinapay na nagbibigay buhay. Mapapalad tayo na niyan sa piging ng ating Panginoon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagbabalik ni Kristo, makakaparis niya tayo at makikitang totoo pagka-Diyos niya at pagkatao. Ngayoy lingid pa rin dito. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawan dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo, taglay ang pag-ibig at kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.